Natatakot akong baka makita ng boyfriend ko lalo na't salamin lang yung pagkakadingding ng store. Bigla niya akong hinawakan sa kamay pero umiwas ako. Lahat ng pag-iwas ay ginagawa ko, wag lang siyang mapadikit sa akin. Bago pa lang ako sa aking trabaho bilang cashier. 5 days pa lang ako sa isang kilalang store. At dahil nga hindi kalakihan yung store ay nasa 9 or 10 lang kaming empleyado. 3 lang kaming babae, ako yung isa pang cashier na buntis at isa pang supervisor. Sa first day ko pa lang ay may isang lalaki na akong katrabaho na nagbibiro sa akin. Siguro magkaedad lang kami pero siya ay may asawa at ako naman ay merong ka-live-in. Dinadaan niya sa biro yung mga salitang girlfriend daw niya ako. At dahil nga first day ko hindi pa ako kilala ng mga ibang kararating lang. Dahil shift kami. Sinasabi niya sa mga to na pare kilala niyo ba yung girlfriend ko? Na kanya raw ako mga ganyang biro. At sa selling area hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko. Mahalang tawag niya sa akin na minsan naman ay asawa niya daw ako. Na which is hindi ako komportable dahil nakakahiya sa mga customer. At natatakot ako na baka may nakakakilala sa boyfriend ko at marinig yun ay baka kung isipin ay nanlalalaki ako. At dahil nga may asawa siya na baka mamaya ay mapagkamalan pa akong kabit. Minsan naman ay nahawak siya sa kamay ko bigla at umiiwas ako. Na lahat ng pag-iwas ay ginagawa ko, wag lang siyang mapadikit sa akin. Natatakot ako na baka makita ako sa labas ng boyfriend ko dahil salamin lang yung pinakadingding ng store. At lagi yung nasilip lalo na't malapit na akong mag-out. Pag nagbibiro sila ay nakikitawan na lang ako dahil bago pa lang ako bilang pakikisama na rin. Pero hindi ako nakikisabay sa mga ginagawa nila. Dinadaan ko na lang sa tawa. Isang beses pa'y nagbiro sila sa akin. Na ang sabi, alam mo pare ang ganda nitong ngumiti no? Nakangiti kasi ako that time. Dagdag niya pa na almost perfect na no, ako na lang yung kulang. Tinawanan ko lang tapos umalis na rin ako. At narinig ko na ang sabi kinikilig daw ako kahit hindi naman. Para bang ginagawa na nila akong uto-uto. Lagi nila akong tinutukso doon sa lalaki na yon at sinasabi pa nila na parang nafo-fall na raw ako. Na kahit hindi naman. Alam ko naman na biro lang yon at ako rin naman yung mapagbirong tao. Ang akin lang naman ay pwede namang magbiro ng hindi sa ganong bagay lalo't may asawa na. At ayokong magkaroon ng issue. Gusto ko siyang pagsabihan kaso baka isipin nila na attitude ako. Nakabago-bago ko'y ganun na yung ugali ko. At baka isipin nilang hindi ako mabiro na sensitive ako. Napapaisip ako na ano kaya't umalis na lang ako sa trabaho. Dahil nga sa mga ganung nangyayari. Kaso lang ay kung aalis naman ako ay mawawalan ako ng trabaho. At wala na rin naman akong perang pang-apply. Iniisip ko rin na kung sasabihin ko sa boyfriend ko yung ganung nangyayari or hindi na lang. Ano po ba yung dapat kong gawin na sana'y mapayuhan niyo ako? Letter sender, Lottie. Nakakabasa siya mga ganyang lalaki no, poging lamig. Yung mga ganyang klase ng lalaki dapat pinaprangka agad yan para matigil agad yung pagiging delulo ng bastos na yan. Huwag mong idaan sa ngiti lalo na't feeling awkward ka na. Sabihin mo na hindi ka komportable sa ganung biruan pero sa maayos na pananalita. Mahirap din kasing maka-offend ng lalaki lalo't hindi natin alam yung lukaw ng bituka niyan. Or much better na i-raise mo yung issue sa HR staff nyo or supervisor na ka-shift nyo para ma-handle to properly. Baka kasi porke hindi ka naimik akala okay lang sa'yo. At kung sasabihin mo sa boyfriend mo, make sure na hindi seloso or takaw gulo yan. Baka dobleng problema yung makuha mo. Mag-ipon ka lang ng konti or kung sasapat yung first salary mo, saka ka na lang mag-resign. Napaka-insensitive talaga ng mga ganyang klase ng tao. Yung akala mo ang cool nila sa mga pinaggagawa nila. Na feeling pogi na hindi iniisip na nakaka-offend yung ina-attitude nila. Kawawa talaga yung mga asawa ng mga ganyang klase ng lalaki, no? Ang sarap asinan eh.